Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 13 to 19, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Meron tayong 4, 13, 31. Baliktad, 35, 30. Ba? May growth Kasi ito mo, 30, 35, 13, 30. There's a growth. Meron tayong Capricorn, Virgo, Leo, Pisces, and Cancer. Okay. Sa iba sa inyo, may isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos na. Uy, congrats. Ano naman yan? And there's a new beginning in life. And nandito rin yung sitwasyon, there's a new member of the family. Maring alagang hayop, or may taong buntis, or may mabubuntis, o may manganganak. Yan ang nakikita ko dito. No? And then, there's a growth, luck, may achievement. Sa iba is abundance. Ito, merong iba extension. May pagtulong. Ako nakikita, either may tutulungan ka or may taong tutulong sa'yo. Vice versa tayo May mga positivity happen into your life. There's a victory and success happen. Uy, may happiness ka May happiness ka na mararamdaman. May success. Positive outcome. Yan, may mangyayaring ganun. And then, may malalaman ka raw katotohanan, o may malalaman ka na ikasisiya mo. Yun ang nakikita ko. You will become stable. No? Sa iba sa inyo, siguro magkakaroon ng shifting, or dito yung stability or tibay ng loob when it comes sa work, profession. Magkakaroon ng stability sa iba. Sa iba is parang magsisettling down, something ganun. Maring sa trabaho mo. Regular ka na, o kaya sa relasyon mo, o kaya sa isang place, maring ganun. Sa iba sa inyo, may settling down situation. Kung ano may isang situation na magiging stable or magiging long-lasting sa'yo in your life. As in, ano na siya, ibig sabihin talaga, may magtatapos na isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo. Puro maganda yung resulta niyan. So, nakita ko. You're entering to a new world. You're entering to a new situation. Ganyan. Sinasabi dito. And then, meron din ako yung nakikita na mas more magiging mature, or you need to be maturity, or matured ka na this time. So, nakikita ko dito. Andito na yung ang dami mo nang natutunan. Ang dami mo nang naintindihan o iniintindi. Kumbaga, it's more on peace ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na naiintindihan mo na, ganyan, sa iba sa inyo. And then, may retirement. Hindi ko alam in what way ka nag-retire. Sa emotions, sa relationship, sa trabaho ba yan, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Or someone retirement, nag-retire, no? Sa iba. Tingnan natin ang energy mo. Merong ano dito, may mga papuri, kasiyahan. Papuri, kasiyahan. There's a new beginning of love, happiness. Also, this money coming din sa iba. Iba is a romance, no? New beginning of romance. Sa iba naman is oo, ganun. Yun na nakikita ko. Tingnan natin. Positivity. Energy ni Libra. Diba sa inyo, magiging siguro mas komportable na ka sa bahay, o kaya trabaho nyo isa bahay, o kaya naman mas
mag-focus ka this time sa bahay mo, ganyan. Handin yung relaxation, handin yung peace of mind, ganyan. Or mas magiging ano ka ngayon, private, ganyan. Energy. Libra, this week. Energy ni Libra this week. Pag ang bagal ko mag-ganun, ayaw lumakpak. Energy niya. Okay. Ang energy mo this time siguro iba sa inyo, you're focusing more to yourself. Or andito rin yung sitwasyon mo na may mga isipin ka na bagay-bagay. Ganyan. May mga isipin ka na bagay-bagay. May kung ano yung gusto mo mangyari, i-reset, i-start, ganyan. Umpisahan, mga ganyan. No, may mga isipin ka na want to develop, want to progress. Yun na nakikita ko sa inyo. You want to improve sa iba sa inyo. And yung iba sa inyo, maaring energy nyo is may hinihintay kayo. Maybe you're waiting for a sign, for something. May mga on and off action, ako nakikita. Sa iba, ang energy nyo is you feeling bored. Yan. You feeling stuck. You feeling may mga kikimkiming ka na dissatisfactions in life. Sa iba sa inyo, kuhanin mo lang sa inyo, yung iba sa inyo ka na, no? Sa nakikita ko dito. May mga emotional situation. Sa iba sa inyo, andito na kayo sa, sana, no? Sana mailet ko yung mga dapat mailet ko. Iba sa inyo, may pagka, magiging, sensitive. So, magiging, kayo iba sa inyo, malakas yung pakaramdam nyo, malakas yung intuition nyo. Gamitin nyo yan, ha? May mga i-imagine daw kayo sa iba sa inyo. Trust your intuition, ha? Anong parating, universe? O iba naman, mas magiging practical na kayo this time. Diba? May mga bagong routine, maari, no? May mga pinag-iisipan na bagong routine, o magkakaroon kayo ng mga bagong routine in life. Parating. Ang ganda naman. Ayun ang parating. Okay, ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito ay there's a lack. O, di ba? Kaya pa nandito, yan, lumalabas siya. There's a lack. May hardship sa buhay mo na mag-i-end. Siyempre, positive changes sa iba sa inyo. Meron ka daw marireceive gift. Pwedeng pera, pwedeng kabayaran sa utang, pwede ganun. You will receive something. Yan. May mga gift, pera, pagbabayad ng utang, pwede pagpapahalaga, yan. Ang nakikita ko dito. Andito rin yung situation na parating, may papayuhan ka ata or may taong magpapayo sa'yo. O may susuportahan ka or may taong hihingi na suporta sa'yo. Tulong, ganyan. Sa iba sa inyo is pagbabalik ng strength nyo. Lakas ng loob, tibay, ganyan. Pagbabalik ng strength nyo. And then, sa iba, recovery. Ganyan, diba? Recovery from a sadness situation, recovery from a painful situation, recovery sa hardship na pinagdaanan, ganyan. Pera man yan, relationship man yan, emotions man yan. Nandun na yung recovery. Andito ka na sa sitwasyon mo na you're ready to fight. You're ready to create yourself in a new you. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And you value yourself sa ngayon. No, andun na yung paniniwala sa iba sa inyo, no? Andun na yung pagiging leader when it comes to yourself. Uy, congrats, ha? Ang ganda kasi. Positive change. Saka, syempre dito, you're receiving something nga. And then, there's a welcoming or acceptance na pagaganap o mangyari sa'yo.
Siguro, welcome to a new you, welcome to something, and yung mga nakaraan na, siguro accept mo na yun, mga ganyan. Dapat iwas. Titinan ko pa nga kung anong energy, anong pwede kong. O, yun lang, nakikita ko dito. Tingnan natin, dapat iwasan. Dapat iwasan ni Libra po. Okay. Dapat iwasan. Uy, devil agad ah. Devil and the angel, oh. Naglaban sila. Okay. Dapat mo daw iwasan, Libra. Alam mo yung ano, yung magkaroon ng guilt sa sarili, yung ma-hate mo yung sarili mo, yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, at hindi ka i-judge mo yung sarili mo. Ganyan. Or umiwas ka sa mga tao na i-judge ka, ganyan. Sa mga tao na hindi ka pinahalagahan. Iwasan mo yung mastak ka, matrap ka. Iwasan mo yung hindi ka magplano ng maigi. Yung hindi ka mag-focus, ganyan. Kung may bisyo ka, iwasan mo, no? If yan addiction in life, iwasan mo yun. Any situation, addiction, di ba? Halimbawa, paggastos, ganyan. Addiction when it comes to something. Alam niyo na yun. Mga ganon. Iwasan mo ma-unfocus ka. Iwasan mo ma-burnout ka. Iwasan mo siyempre, yung mabuli o magpabuli. Diba? Iwasan mo na ma-out of control ka, yung mag-delay or i-cancel yung mga bagay na dapat gawin naman ngayon at papabukas pa. Iwasan mo ma-stagnant, iwasan mo ma-lack of energy, losing momentum, or ipagsawalang bahala, ipagpabukas, parang gano'n. Hengot eh, no? Yun. Iwasan mo na hindi ka mag-going toward to a new situation. You need to abandon something in life. No? Kailangan sa'yo isa positive motion, positive path, clear path. Continue ka lang sa iyong direction to find your goal, no? Huwag kang titigil. Umiwas ka sa mga tao na toxic, sa environment na toxic. Release yourself, reclaim your power, no? Tsaka yung magkaroon ka ng limited belief, i-release mo yun. Love, sa love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Libra? Wala ba? So, yung iba sa inyo, no? Ay, dami naman. Okay, iba sa inyo, maaring nagkahiwalay na kayo. Maaring nagkaroon ng third party o may third party sa iba, no? Yun. Iba sa inyo siguro ang karelasyon nyo, ibang lahi. May nagkahiwalay na, no? May nag-move on. Or LDR sa iba. No, dito. Sa mga nagkahiwalay, nagkaroon ng third party sa iba sa inyo. Maaring, oo, kasi may umalis eh. May pag-alis. Naging, maaring naging cold siya or ikaw ang naging cold sa kanya, no? Dito sa nakita ko dito. Na doon talaga yung frustration with comes sa relationship, maaring ikaw or siya na naaalala ka niya or namimiss ka niya. Vice versa. Gusto niya naisip ka niya, gusto niya, or vice versa, gusto niya ng union, again, gusto niya uli ng open communication, itong tao na to, partnership, connection, and gusto niya ng commitment. Kumbaga, na-stuck siya dito or na-trap siya dito sa lungkot na nararamdaman niya when it comes dito sa nangyari sa inyong dalawa. No? Pero natatakot siya hindi ko alam why, pero natatakot siya. Para daw sa kanya is may unfinished business siya sa'yo. Yun ang sinasabi niya dito. No?
Gusto niya uli ng mag-resetting kayo or mag-start kayo ng new beginning sa buhay. Or maaaring ikaw ito ha. If you are a single, ang sinasabi dito is tinatanong niya na you are ready na ba sa pagbabago ng buhay mo? Kung may sakaling papasok na bagong person in your life, ready ka na ba na dapat is equal ang pagmamahalan at walang under, 50-50 kumbaga. Yun din ang tanong sa'yo ni universe dito. Ready ka na bang pumasok sa isang sitwasyon na hindi ka ano tawag ito? Maaabuso, mga ganyan. No, may mga pagbabago ba? Kaya mo ba? Parang gano'n. Nakalimutan mo na ba yung nakaraan? Nakat mo na ba? Ganyan. Sinasabi dito. Kailangan ngayon, kung may darating, sinasabi maging mas more on wiser and stronger ka na this time. You need to accept all the lesson and then ibibigay ko sa'yo yung new person para sa'yo. Sa mga single And then, sa iba naman sa inyo, basta mag-trust kayo sa intuition. If you are in a relationship, may sadness, no? May sadness na nararamdaman. Minsan nakakaroon ng disappointment. Siguro minsan, handun yung frustration handun yung pain. Alam mo yun? Handun yung siguro minsan, magkita man kayo matagal, no? Sa iba sa inyo. O kaya naman, o kaya naman may isa sa inyo is may pinagdadaanan na painful situation in life. O meron pumapasok sa isip niya na someone. Huwag naman sana, no? Maaring ganun sa iba. Kasi may taong may sikreto. May tao na tahimik lang siya, hindi niya sinasabi, pero meron siyang itinatago sa iyo. Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung third party siya or sa iba third party to. Or meron lang siya pinagdadaanan sa buhay niya. Yun na nakikita ko. Sana hindi ikaw to. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po ang money ni Libra? Okay, when it comes, may 10 of Pentacles ka. When it comes sa money mo, maganda. Kasi may kasaganaan na darating sa iyo. Magkakaroon ka ng recovery pagdating sa pera this time. Kung dati medyo painful, ngayon hindi. Parating sa iyo siguro by October sa iba sa inyo, by October or by the 4 weeks, 4 months, ganyan sa iba sa inyo, or for 3, halimbawa maaring 3 sa iba, 3 days, 3 weeks, 3 months, may kasaganaan na magaganap o mangyari sa inyo. As in, iba dito is, you will be celebrate. Kumbaga ay, salamat. Naging maganda ang takbo ng aking kapirahan. Ganyan. Naging maganda ang takbo ng pagpasok sa akin ng blessing. Ganyan. Ando ka na sa sitwasyon mo ngayon. And siguro, kayo kung hindi man sa inyo, ngayon pa lang, mag-ipon ka na ng pera. Para dumating yung time na yun. Diba? Mag-isip ka na ng future mo. Pero dito kasi with the 10 Pentacles and the Emperor and the 3 of Swords, maganda yung pasok na to. You getting over the worst na pagdating sa pera. No recovery to, as in, magkakaroon ng healing situation, ganyan. Sa iba sa inyo. Mag-heal natin, mag-heal. Meron ako nakikita dito na may iba sa inyo may mga celebration, siguro may mga birthday, may lalabas kayo, pagpapasyahan kayo to celebrate, parang gano'n. Sa iba naman, may hingi ng tulong sa'yo o may tutulungan ka talaga. Sa iba, meron daw tao na mag-share siya ng problema sa'yo or ikaw mag-share ka ng problema sa kanya. Sana naman, wag naman mangutang, di ba? May sinusuportahan ka ba? Parang may sinusuportahan ka o may taong sumusuporta sa'yo. Vice versa ha. Maring mas matanda sa'yo. Vice versa.
Hindi ko alam kung relative mo siya, family mo siya, ganyan. Sa iba siya yung may alaga kayong hayop. May sinasabi si card na papers and documents, no? Baka may mga project kayong, may mga aaksyonan, project kayong gagawin, no? Pero, or kontrata yun sa iba. Pero may papers and documents ako na nakikita sa inyo. Tingnan natin any opportunity pa. May ano dito, no? Material success, ganyan, prosperity, wealth, as in magana. Kasaganaan as in. Ay, ano ba yan? Baliktad na pala. Anak, hindi. Sandali lang. Dito. Oh. Uy, ay. May parating sa'yo, no? Na hindi mo aasahan. Sana wag ka masyak. Kinakot eh. May parating. Hindi mo inaasahan or hindi mo mapapansin na bigla siyang darating. Expect the unexpected, ang sinasabi dito. May mga miss chances na lalakpas sa'yo. Sana wag naman, ano. Kumbaga, if you want to create something into your life, gawin mo kaagad. Huwag kang kabahan, huwag kang matakot. Use your mind and intellect dito, no? Sa nakikita ko dito. Give an effort and hard work, focus, or mastery mo yung bagay na yun. No? Kung kinakailangan. May mga revelation situation din ako nakikita dito. May, sana, hindi siguro lahat, ano, siguro vice versa. Kasi may tao ko dito nakikita. Hindi ko alam kung may trabaho siya, may ipon ba siya. Parang wala. No, ako nakikita. Ganon. Ingat din kayo kasi baka dumating yung time na ma-shortage kayo sa money or idea to, no? O malack of money yung iba dito. May taong, ano dito? Anak. May taong sarili lang iniisip niya dito. And then also, anak, dami yo. Dami dati ba? Nakipag-away sa anak. Dami. Dito rin sa nakita ko, may tao dito na gusto kanyang ikaw or vice versa. Gusto kanyang kausapin, gusto kanyang i-text. They want to offering you something. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Pero, hindi niya magawa. Kasi natatakot siya sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Ayun na nakikita ko. Bam. Sandali lang. Mag-a-advise tayo. Advice. Hindi na. Alis, dun, anak, dun. Bato na, dito kasi sa ilalim ng kamay ko eh. Baka, dami tayo. Dito. Ay, asan ba yun? Ito ba yun? Busy talaga. Ano ba yan, anak? Hindi ko na makita kung ano yung lumabas eh. Advice. Okay, when it comes sa advice, mag-forward ka lang daw, no? Mag-forward ka lang sa mga plano mo. Magkaroon ka ng progressing to growth. Mag-explore ka lang na mag-explore kasi maraming darating sa'yo na opportunity. And doon sa bagay na yun, mag-trust ka sa intuition mo. Huwag ka magmamadali palagi ng desisyon sa buhay mo. Pag-isipan mo maigi, no? Sa nakita ko dito. Tataan mo, the choices is always available, is in yours. Ibig sabihin, kung gusto mo magpa-stuck sa bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, wala kang dapat sisihin kundi sarili mo dito. Diba? Huwag ka magpa-trap. Nasa sa'yo yung choice na to. Ganyan. And explore ka lang, mag-explore ka. No, move forward, be adventurous, free yourself in a situation, spread your wings and fly high. No, pag-isipan, be patient to make a choices, treasure intuition. This is a time to step up. No?
This is a time to step up. This is a time na kailangan mo maging strong. Always have a purpose in life. Kailangan gagawin palagi yun. Kailangan palaging may mental clarity sa mga bagay o sitwasyon na pagpapasyahan, didesisyonan, or aaksyonan. Huwag ka lang maghintay. Pag naghintay ka, matatagalan ka. I-progress mo siya. I-forward mo siya. Mag-move ka. No? Dito. May mga bagay na need to prepare. The more experience na magkakaroon ka, the more na magsasuccess ka sa buhay. Yun na palagi mo tatandaan. No, release yourself, escape, or kailangan this time is mental strength, clear mind. Yeah. Taking control yourself. No? Arigato namaste, God bless.